Ano nga ba ang stock and bonds? Napaisip ka na ba sa stock and bonds? Parang mahirap ito pero madali lang pala itong intindihin. Isipin mo na dalawang paraan ito upang magpalago ang iyong pera. Ang stocks ay kumakatawan sa pagmamayari ng isang kumpanya. Isipin natin na magtatayo kayo ng inyong mga kaibigan ng isang kumpanya. Para makakuha ng puhunan, kailangan mong magbenta ng inyong produkto galing sa inyong kumpanya. Bawat shares ay kumakatawan sa isang maliit na bahagi ng kumpanya. Kung uunlad ang inyong kumpanya, kikita kayo ng mas malaki at tataas ang halaga ng inyong shares. Pero kung mabigo ito, maaaring bumaba ang inyong shares. Mas may risk ang stocks pero malaki ang potensyal na kumita. Isipin mo na nagpautang ka ng pera sa kaibigan mo para sa kumpanya. At nangako siyang babayaran ka niya kasama ang interest. Yan ang bonds. Ang bonds ay karaniwang mas mababa kaysa sa stocks. Mababawi mo ang inutang mo kasama ang interest basta hindi magsara ang kumpanya. Pero ang kita ay karaniwang mas mababa kaysa sa stocks. Ano nga ba ang iba't ibang merkado para sa stocks and bonds? Ang stocks ay representasyon na bahagi ng pagmamayari ng isang kumpanya. Ang mga stockholders ay may karapatan sa kita ng isang kumpanya at sa pagtaas ng halaga ng kanilang shares. Uri, common stock, mas mataas ang potential return. Ngunit, mas mataas din ang risk at preferred stock. Mababang risk, ngunit mas mababang return. Kalamahan, potential na mataas na return. Voting rights para sa common stock. Kahinaan, mataas ang risk. Ang halaga ay maaaring bumaba ng malaki. Walang garantiya ng return. Kapag namumuhunan ka ng mga stock at bond, hindi lang basta pagbili ng bahagi ng isang kumpanya o pagkakautang. Isa kang kalaki at malawak na magkaugnayan na pandaigdigan, sistema ng pamilihan. Bagamat komplikado, may mga pangunahing prinsipyo at paggana ng mga pamilihang ito. Ang merkado ng stock kung saan binibili at binibenta ang mga stock ay isang dinamikong sistema. Ang mga pamilyang ito ay karaniwang tinutuloy sikas kaysa sa mga pamilyang corporate bonds dahil mas mababa ang posibilidad na mag-default ang mga pamilya. Kabilang nito ang mga treasury bonds sa US, Gulf at UK at iba pa. Pagsusuri ng mga stock indices, mahalagang tingnan ang Trend, volatility, correlation, at sectoral performance. Ang trends, umaakyat ba o bumababa o sideways ang index? Ano ang pangmatagalan at panandaliang trend? Ang volatility naman, gaano kadalas at gaano kalaki ang pagbabago ng index. Ang mataas na volatility ay nagpapahiwatig ng mas mataas na index. Correlation. Correlation ay may kaugnayan ba ang paggalaw ng isang index sa iba? Halimbawa, madalas na magkaugnay ang paggalaw ng DJIA at S&P 500. Sectoral performance. Ito naman ay paano gumaganap ang iba't ibang sektor sa loob ng isang index. Maaaring magbigay ito ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng ekonomiya. mga market index ay mahalagang tool sa pag-unawa sa kalagayan ng mga pamilyan at ng mga stock fund. Nagbibigay sila ng pagkalahatang larawan ng pagganap ng isang grupo ng mga securities na tumutulong sa mga pamumuhunan na gumagawa ng mas matalinong desisyon. Ngunit paano nga ba natin susuriin ang mga ito? Para sa mga stock, maraming iba't ibang index bawat isa ay may sariling focus.